again! Welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today. So panibagong vlog, panibagong hack na naman itong ating i-discuss sa inyo. And this time, itong ating topic ay tungkol naman dito sa turmeric. So gaano ba ka-effective itong turmeric? O ano yung mga pwede nating gawin dito sa turmeric pagdating sa mga halaman natin? Ano ba yung makakatulong? So yan, iisa-isahin natin yan. Kaya antabayanan ninyo kasi nakakabilib pala itong turmeric. Napakarami pala natin pwedeng gawin dito na pwede nating magamit sa ating mga halaman. And syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, sisimulan na natin ang vlog natin or ang topic natin for today. At eto nga yung ating bida sa topic natin ngayon. Ito yung tinatawag na turmeric powder. So, itong turmeric powder, napaka-effective dito. At kung sa halimbawa sa atin, sa mga tao, napakarami nating health benefits na makukuha dito. Kasi ito palang turmeric ay isang antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, at saka makakakuha ka pa ng liver protection at nakakapag-boost pa ng immune system ng ating katawan. So, ganun kadami yung benefits na maaari nating makuha pagdating dito sa turmeric powder. At ganun na rin pagdating dito sa turmeric. At syempre, ganun na din pagdating sa mga halaman. So, napakarami palang uses nito na pwede nating gamitin pagdating sa ating mga alagang halaman. So, madali siyang bilhin, madali siyang makita. Minsan, meron nito sa mga tindahan. Kung wala man sa groceries, meron ito. Ganitong kalaki sa supermarket natin na bili ito. Around 50 grams. Mura lang siya. Murang-mura. Ang dami na, oh. Ang dami nyo na magagamit dito sa ganito, sa 50 grams. And ang isang ganito, isang sachet, ay nagkakahalaga lang itong bili ko dito ay 26 pesos. So, bumili akong dalawa nito. Ang number 1 sa ating list ng paggamit ng turmeric. Ito palang turmeric ay napakagandang anti-repellent. So, ito kasi, yung strong odor na meron to. Ito actually, silyado pa yan. Pero siguro may konting nakakasingaw pa rin ng konti. Pero ang tapang talaga ng amoy niya. And yung strong odor na yan ay ayaw na ayaw pala ng mga ants. Kaya kapag halimbawa, nilalanggam ang inyong mga halaman, pinamamahayan ng langgam, pwede natin itong gamitin. Ito ay ibubudbud lamang. So, for example, ito yung ating halaman na pinamamahayan ng langgam dito. So, dalawang options yung pwedeng gawin natin kapag ganito. It's either kung halimbawa yung mga langgam ay nagmumula pa lang sa kunyari, nakapat yung inyong mga halaman, nagmumula siya dito sa ground, is pwede naman na dito natin siya budburan sa palibot. So, yun. And kung halimbawa naman namamahay na talaga siya dito sa ating sa ating mga halaman, so, dito na natin ibubudbod sa pinakahalaman yung turmeric powder na meron tayo. And make sure lamang, pinch lang siya, hindi siya yung napakadami. Hindi pwedeng napakarami. Bawal din yung sosobra. Kasi nga, napakatapang na naman ng amoy nito. Kaya yung small amount lamang ng turmeric na ilalagay natin dito sa palibot ng ating halaman ay enough na yon para maitaboy yung mga langgam na maaaring namamahay na sa ating mga halaman. At isang panibagong kaalaman yung aking natuklasan sa kinapapanood ko nito. And yun, napanood ko na ito palang ants, parang kung tutuusin, mapapansin mo kung halimbawa konti lang naman, parang wala siyang masyadong epekto naman na ginagawa sa halaman natin, di ba? Pero, yun pala, itong mga ants na to ay maaaring magdala ng mga mealybugs dito sa ating mga halaman. Yung palang mealybugs at saka itong ants ay merong symbiotic relationship. At dahil dyan, kapag ka merong langgam na namahay doon sa ating halaman, maaaring magdala sila ng mealybugs na maaaring makasira at mamahay din sa ating mga halaman. At yun yung dapat nating iwasan. Sabihin lang yan, pagka walang langgam na namamahay sa ating mga halaman, chances ng mealybugs ay mamahay sa mga halaman natin ay medyo malabo din. At ang susunod naman dyan ay kapag tayo ay nagre-repat. Kasi ito ay pwede rin pang pest control. So yung alam nyo ba yung ang tawag kasi sa amin dito, yung mga ulalo, yung parang namamahay siya sa ilalim ng lupa sa mga paso. Kadalasan, manonotice nyo yan or makikita nyo yan, yung kulay white na napakalaki, lumalaki yan ng sobra. Kadalasan yun namamahay at nakakasira at nakakapatay sa ating mga halaman. So kung halimbawa magre-repat tayo ng mga halaman at syempre gusto nating i-avoid yung ganung mga sitwasyon, makaiwas tayo dun sa mga ganung klase ng peste na namumuhay sa ilalim ng lupa ng ating mga halaman, pwede nating haluan
ng 1 tablespoon. 1 tablespoon nitong nitong turmeric powder yung ihahalo natin per gallon naman ng soil na ating gagamitin sa pagre-repat ng ating mga halaman. So yun yun. Naman kung halimbawa hindi naman tayo magre-repat, pero nanonotice natin na parang may mga kung ano man na insekto or peste na namamahay sa ilalim ng lupa ng ating mga halaman, pwede naman natin siyang ihalo naman sa tubig. So, ang mixture naman niya o ang ratio naman niya ay 1 teaspoon ha. So, ibig sabihin, isang kutsarita lang siya sa 1 litro ng tubig na ididilig natin. So, yun. Hahaluin lang natin siya at pagkatapos, pagka nahalo na natin siya, yun naman yung gagamitin nating pandilig dito naman sa ating mga halaman. So, ganun lang kasimple yun. So, eto gagawa tayo ngayon. Isang kutsarita sa isang bote or 1 liter na tubig. Ito, ihahalo lang natin. Oops, medyo mahirap ilagay kaya maglalagay tayo ng maliit na funnel. Ito ang pinakasilbi niya. Nakikita niyo naman, o, di ba? Napakaganda. Walang magiging katapon-tapon kapag nilagyan natin ng ganito. Actually, ito ay isang epic fail. Kasi hindi naman pwede palang umus-us dahil naiipon. Kaya pinahirapan ko lang ang sarili ko. Kaya yun, tanggalin na natin yan. At eto, nakagawa na tayo. Yan, isa-shake lang natin yan para at least matunaw. Madali namang malusaw actually yung turmeric dahil sobrang sobrang pino kung ikukumpara mo sa ibang mga ginagamit natin dati sa mga betchin or sa yung betchin mabilis matunaw ano pa kaya ito. And then yun yung ididilig natin dito sa mga halaman natin para doon sa mga merong mga peste na namumuhay dito sa pinaka ilalim ng lupa natin. Kasi minsan kapag ang dami na nung mga ulalo dito kung tawagin sa amin, nakakaano talaga siya nakakasira siya, nakakapangit ng halaman. Kaya minsan hindi kumaganda yung mga halaman nyo dahil doon sa ulalo na yon. Lalo na kapag inakat nyo siya or pinaltan nyo or nirepat ninyo o pinaltan nyo ng soil doon, makikita nyo ang daming ulalo. Ang sunod naman sa ating list ay ginagamit din siya or napaka-effective din niya na panggamot sa mga pagpalagay mong mga wounds ng ating mga halaman. So, ang isang nakita ko dun sa napanood ko is kadalasan ito nangyayari sa halimbawa, pwede natin siyang gamitin, kunyari, nag-markot ka, nag-air layering ka, and yung halimbawa yung air layering, syempre makakasugat yung halaman, pero hindi doon kasi pinapaugatan natin yung halaman na yon, kaya hindi natin siya pwedeng pahidan. After nating kunin yung minarkot natin, kung halimbawa may roots na siya, at kailangan na nating ikat yung part na minarkot na natin, so yung portion na kinat natin, yung naiwan, pwede natin siyang pahidan ngayon nitong turmeric. Nakakatulong kasi ito para mas mag-heal yung mga sugat ng ating mga halaman. Hindi kaya naman yung mga baling sanga, yung mga pinrun natin, pwede rin. Like yung halimbawa, sa rose na lang. So yan, sample sa rose. Kunyari, kumuha ka ng nagkat ka ng bulaklak ng rose, and then syempre yung portion na pinagkatan mo, may wound yon. So ipapahid mo lang siya doon sa upper portion ng sugat niya, and ayun na, makakatulong ito para mag-heal yung sugat ng ating mga halaman. Or di kaya naman kung halimbawa nag-grafting kayo, ay pangkaraniwan doon ngayon sa mga money tree, sa mga adenium, sa mga bougainvillea. So yan yung mga ginagraft, di ba? So ito pwede natin gawin. And ito, hindi siya basta-basta. And yung pag-apply nito, ganito ang gagawin. Hindi siya pwedeng ipahid ng basta powder lang. So gagawa tayo ng parang paste nitong turmeric. So gagawin lang natin, syempre maglalagay tayo sa isang kahit sa platito. Pagkatapos kung gaano man kadami yung amount na gagamitin natin or kung gaano man kadami yung kailangan natin, at lalagyan natin siya ng konting tubig. So sa pamamagitan nito, para tayo makakabuo ng paste, yun yung hahabulin natin. So kapag ka medyo na siya, lumapot na siya, mas magiging madikit kasi siya, mas nagbubuo siya, at saka ito, pagka ipinahid natin siya, mas didikit siya kasi basa at saka malagkit, at saka nagbubuo nga siya. So kung halimbawa sa tingin nyo, kulang yung tubig, spray lang kahit pang spray kasi pagka ganito, maaari pa natin hindi makontrol pero kung halimbawa spray yung gagamitin natin, mas sa tingin ko mas madali yon. And yun, kapag ka nakuha na natin yung parang texture nga na paste, pwede na natin siyang idikit ngayon, ikapit sa mga halaman natin. So ayan. So ito yung ibabalot natin ngayon sa sugat ng ating halaman. So ganito dapat yung magiging texture niya, hindi masyadong basa. Kumbaga parang nait-it niya lahat ng tubig na inilagay nyo. And ayan, sticky na siya. So yan yung ilalagay natin, itatapal natin sa sugat ng ating mga halaman, sa puno, even yung mga maliliit natin like yung mga rubber tree, mga fiddle leaf,
kung halimbawa nagkasugat, nagkabali yung mga ano natin, so ito yung pwede nating ipahid sa kanila. Ang susunod naman na use ng ating mga turmeric ay yung tinatawag naman na sa mga dieback disease. Ito yung kadalasan na nakikita natin sa mga, let's say for example, sa mga rose natin. So yung nag-iitim yung dulo ng branch niya na pinutol, tapos kumakalat siya or tuloy-tuloy na namamatay yung parang pinakatangkay hanggang sa dumating sa pinakapuno. So, yun yung tinatawag na dieback disease, kadalasan nga sa rose, or siguro mapapansin din natin yun sa ibang mga halaman. Pero dun sa napanood ko, yun at saka dun siya madalas nakikita sa mga rose na yun. And ito din, yung parang turmeric paste na ginawa natin, yung ipapahid natin sa kanila. And ang pagpahid naman dito, syempre, para mapahinto at mapigilan yung pagkalat nung dieback disease na yun. So, yung pagkalat pa nun at paglaki noong namamatay na tangkay na branch is puputulin natin dun sa portion na kung saan sabihin natin fresh pa yung tangkay at hindi pa bulok. And then pagkatapos nating putulin doon, tsaka natin papahidan itong ginawa nating turmeric paste, yung pinaka-tip ng pinutol natin. And yun, doon mag-i-stop na yung pagkalat pa nung dieback disease na yun. And ang sunod naman sa ating list ng napaka-useful na turmeric ay ginagawa din siyang rooting agent pala or rooting hormone. Kung halimbawa kasi wala tayong rooting hormone sa bahay, wala tayong nabibili na gano'n, ito yung pinakamagandang alternative at pinakamagandang gamitin natin na susunod doon sa rooting hormone. So kung halimbawa may mga cuttings tayo na itatanim, so pwede nating pahidan itong mga cuttings natin, itong ating mga ginawang, ito kahit powder lang, pwede natin siyang ipahidan nitong ating turmeric. Kasi nga, itong turmeric ay nagtataglay, diba, ng antibacterial at saka ng antimicrobial. Siya nagiging effective na gawing rooting agent. Ito, madali lang. Kuha ka ng cuttings, and then, yung mga cuttings mo nga, pahidan mo, tsaka mo siya itanim, iusok mo siya sa soil, and then, yun na, para ka nang nag-rooting hormone. Ang susunod natin ay, hindi naman natin pwedeng sabihin pest control, kasi, let's say, sa mga fungal diseases na maaaring meron sa ating mga halaman. At saka isa pa yung powder mildew na tinatawag, yung parang nagpuputi-puti dun sa dahon. So ito, ang kailangan lang natin gawin, turmeric powder din, 2 teaspoon o 2 kutsara ng turmeric powder sa 1 litro ng tubig. So ibig sabihin, mas matapang yung timpla compare mo dun sa kung halimbawa ipandidilig natin. And ito naman, syempre pagka nahalo natin at tunaw na itong turmeric powder, yun naman yung i-spray natin sa ating mga halaman. Yun nga lang, hindi siya effective sa mga mealybugs, sa mga aphids, sa mga mites. So, syempre, wala pa rin tatalo sa neem oil. So, yun, hindi siya effective doon. Pero katulad ng diniscuss ko kanina, sa mga ants, pwede siya. And yung mga mealybugs, hindi makakapunta sa mga, siguro, ibang paraan. Pero hindi sa pamamagitan ng ants, maaaring mamuhay o mamahay yung mga mealybugs sa inyong mga halaman. So, yun. And yun nga, kung halimbawa, infected na, or ang dami ng mga mites, hindi na talaga magiging effective itong ating turmeric kahit sprayan pa natin. So, syempre, wala pa rin tatalo sa neem oil. Neem oil ay yung isa sa pinaka-effective na pang-spray talaga. And yan, tried and tested na yan. May nabibili naman talaga yan kahit saan. At saka, meron din tayong vlog regarding dun sa parang pinakamagandang natural pesticide na pwede nating gamitin. Alternative doon sa neem oil kung wala talaga. And kung halimbawa, may mga pagkakataon kasi, may mga naririnig din ako or nababasa din ako ng mga questions na yung neem oil minsan kahit sprayan mo, kahit sabihin mong every 3 days o kaya every week ini-sprayan mo ng neem oil, hindi pa rin nawawala yung mga insekto. Siguro mas na talaga, sobrang lala na nung namamahay ng mga peste dun sa ating halaman. Pwede nating patapangin yung pesticide o yung neem oil lamang na ini-spray natin. Pwede natin siyang haluan kasi nitong turmeric at saka ng yung bawang. At the same time, lagyan din natin ng konting vinegar at yun yung i-spray natin doon sa ating mga halaman. Yun ay kung halimbawa hindi na kaya ng ating neem oil. And kung halimbawa yun nga, fungal diseases lang naman tsaka yung powder mildew yung problema natin, yun, kayang-kayang resolbahan nitong ating turmeric powder na ginawa nating pang-spray yung mga ganong klase ng diseases. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode
ng Green Yard TV and thank you for watching.